Inamin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na problema pa rin ang illegal, unreported, and unregulated fishing. Billions of pesos we're losing to IO fishing. For example, pag nagpaputo ka ng dinamita, hindi lang yung visible sa mata ang tinamaan, kundi pati yung mga larvae, yung mga itlog ng isda, yung habitat mismo. Yun yung may value. Kapag kasi nasira ang mga marine habitat, mahihirapang magparami ng lamang dagat kaya apektado ang kabuuang supply ng isda at iba pang fishery products tulad ng seaweed, hipon at shellfish. Ayon sa BIFAR, sa ngayon, 94% lang ng demand para sa isda ang nasusuplayan ng bansa, kaya kailangan pa ring mag-import. Simula raw Oktubre hanggang matapos ang taon, nasa 35,000 metric tons ang aangkatin. Noong 2022, 548,000 metric tons ng fish and fishery products ang iniangkat at nagkakahalaga ito ng $793 million o 45 billion pesos. Sa Responsible Seafood Summit na tong Huwebes, isinulong ang Responsible Seafood Sourcing o RSS para mapasigla ang industriya ng pangingisda sa bansa. RSS is both a strategy and a tool to take part in really reducing the adverse impacts of fishing. It promotes transparent and responsible supply chain from fishing to buying, trading, processing, marketing, and even influencing choices of consumers. Magkakatuwang ang gobyerno, mga mangingisda at ang pribadong sektor sa pagpapatupad ng RSS standards. When we develop standards, standards can also give true value, raise the value of the product. We've provided training in the Busuanga-based community. Tinuruan namin sila how to do post-harvest processing. Even the way that you have to ice the fish. Doon pa lang sa source kung mali na ang pag-ration ng ice doon sa isda, when it gets to the market, hindi na preserve ang freshness and quality. Sa munisipalidad ng Nilapacan sa Palawan, isang paraan para isulong ang RSS standard ay ang panghuhuli sa mga gumagawa ng illegal fishing activities. Wala na pong penalties. So pag nahuli po sila, kailangan i-confiscate namin yung buong mga bangka nila at we have to file cases each and every one na nandun sa boat. Pagka penalty mo sila today, tomorrow they'll come back and get more. Kasi nga babawiin nila yung binayad nila doon sa munisipyo. 64 na raw ang nakumpiska nilang bangka na ginamit sa illegal na pangingisda sa loob ng 1 taon at 3 buwan. Panawagan din ng mayor sa mga consumer, huwag tangkilikin ang mga lamang dagat na nahuli mula sa illegal na pangingisda para matigil na ang maling gawain. Catherine Cruz, CNN Philippines.